What's up mga par? Gagawa tayo ng unang review natin sa motor na bago na nilabas ng Honda, ang Honda Beat 2023 version 3. So B-roll muna tayo. Yun, so ito yung bagong 2023 na Honda Beat 110. So aalamin natin ngayon ang mga pinagbago at yung niretain na mga features ng bagong Honda Beat. May dalawang variant na nilabas ang Honda ngayon, yung Honda Beat na Playful at saka yung Premium. Itong klase na to ay yung Playful na variant. Kulay niya is pearl gray. May 4 na kulay sa Playful at 2 kulay naman sa Premium. Kung makikita nyo dito sa harap muna tayo, may pinagbago sa parte ng kanyang headlight. Dati sa version 2, madaming ano dito, madaming linya, may mga curve dito, iisa na lang. So bali, kung susumahin nyo, may resemblance siya ng Honda Click version 1, yung parang isang kaha na lang, ganun. Tsaka ito, parang sa version 1 ng Honda Click. Same pa rin, dalawang bulb type na signal lights. Yan, kabilaan. Dati, bulb type to, ngayon LED na. So mas maliwanag na yung ilaw nito paggabi. Sa instrument cluster naman niya, retain ng Honda Beat yung combination ng analog at digital. Dito is yung speedometer niya. Sa kabila naman dito is yung tinakbo or mileage. Meron pa rin siyang indicator ng high beam, ayan, ECU, tsaka yung check engine light. Conventional na key shutter ng Honda ito, tsaka yung seat opener nya. So titingnan natin yung seat opener nya. Pag open ng seat nya is itatapat lang natin sa seat na word yung susi, tapos pipindutin natin to. Yun, pag tumunog, open na yun. Bali sa loob naman, ito ay capacity nya. So madami tayong paglalagyan dito. Pwede cellphone, baunan, raincoat, at kung ano-ano pa dito. Katulad ko, may susi sa bahay. Bago pa kasi ito eh. So ito, marami tayong mga paglalagyan dito. Sa gasolina naman, may in-improve yung bagong Honda Beat ngayon. Galing sa 3.7 liters, nagiging ano na siya, 4 liter. So marami-rami ng gasolina ang pwedeng ilagay dito, at malayo-layo na rin yung pwedeng puntahan ng scooter na to bago tayo mag-refill ng gasolina. Dito banda, makikita nyo yung horn nya, yung signal turns, high beam, low beam. Sa kabila is yung nag-iisang starter. Yung starter talaga ng Honda, nakakabilib. Yung tinatawag nila na ECG o ECG starter o yung silent starter. Yung ECG starter na ginagamit ng Honda ngayon o yung silent starter, 'di ba, conventional na mga starter ng mga scooter natin, pag nagsa-start tayo, medyo may ingay, 'di ba? Yung maririnig mo yung pagkakarapal ng makina pag nagsa-start. Dito ang ginawa ng Honda, yung ECG starter ng Honda
yung stator niya mismo sa loob, yun yung nagsisilbing starter ng makina. So parang may technology sila doon na yung starter ay yung stator na yun magpo-produce ng energy para paikutin yung magneto sa loob ng stator. So yun, once gumulong na yun, umikot na yun, magsisimula yung ignition ng makina. Sa mga gulong niya naman sa harap, gulong ng stock ng Honda Beat is Federal tires na 14 cast wheel sa harap, tsaka sa likod din. Size ng gulong dito sa harap is 8090 by 14 inches. Sa likod naman is 9090 by 14 inches. So same pa rin, no? Telescopic shocks. Itong ano ngayon, itong mags ng Honda Beat ngayon is ito yung din yung mags ng Honda Genio dati. So sinasabi nila na combination ng Honda Genio may halong dugo ng Genio itong bagong Honda Beat. So feel ko totoo naman kasi galing sa galing sa Honda Genio tong mags na to, sa harap at saka sa likod. Ayan. Sa makina rin, same din sila ng build ng Honda Genio. Ayan. Same na same kasi meron din tayong Honda Genio nasa bahay. Same na same talaga sila. Usapang makina tayo. Malaking pinagkaiba ng version 2 sa version 3 when it comes to its engine. Unang-una, yung makina nito is same sila, 110cc. Pero pinagkaiba nila is yung bore at saka yung stroke ng makina. Sa version 2, yung piston nun is 50mm by 55mm na stroke. Yung sa bago naman, 47mm by 63mm na stroke. So, kung ikukumpara natin, dati malaki yung piston, ngayon lumiit na. Pero yung dati short stroke siya, mas maliit yung stroke ng makina. Dito naman sa bago, mas mataas na yung stroke niya. Ano bang pinagkaiba niyan? Kung maliit yung stroke mo na makina mo, so ibig sabihin nun, mas mabilis yung takbo mo sa arangkada. Kung long stroke naman, mas mabilis yung takbo mo pag medyo nakakatungtong ka na ng mga 50 or 50 kilometers per hour or 40 kilometers per hour, mas malakas na yung hatak niyan. So yun yung pinagkaiba ng short stroke at yung long stroke na yan. So na-retain din ng Honda Beat itong side stand switch niya. Kapag naka-engage yan, hindi aandar yung makina or hindi tayo magkakaroon ng firing na ignition. Kapag ito naman ay ganyan or naka-close, ready to go na yung makina. Kakaligtaan nating ibanggit, no? Meron na pala itong built-in power outlet o yung power socket na tinatawag. Yan. Diyan nilalagay yung power adapter para makacharge ng ating cellphone. Marami dyan sa Shopee. Meron dyan. Lalagay dun sa loob, tapos cord ng cellphone natin at ilalagay dun sa cellphone. Para habang bumabiyahe tayo ay nakacharge yung ating phones. Sa brake naman natin mga par, no? Sa harap, disc brake pa rin. Nisin yung caliper natin, single piston, so safe na safe. Tsaka yung braking system ng Honda, tinatawag na combi brake. So bali, combination ng dalawang brake. Pag nag-a-apply ka ng brake sa isa, sasabay din yung isa. Or pag nag-a-apply ka ng brake sa likod, kakagat ng 30% yung sa harap na brake. Sa likod naman ito is yung conventional pa rin na mechanical leading brake. So brake shoe pa rin. Yung makina nito is powered by ESP or Enhanced Smart Power. Sobrang katulad siya ng Honda Genio. Kung mapapansin nyo dito, yung engine support niya ay nasa taas na, hindi na sa ibaba. Dati sa ibaba yan eh. Katulad na siya ng Honda Genio.
So para sa akin, mas maganda ang Honda, mas maganda yung engine support na sa taas para kung sakaling pag lulubog sa mga tubig-tubig, hindi nangangalawang yung ating engine support. Usapang fuel consumption naman tayo dito sa motor. Nakasulat dun sa Honda website na kumukonsumo ito ng 58 to 60 kilometers per liter. So, kung susumahin nyo, sobrang tipid niyan. Dahil din kasi 110cc lang to, pero hindi ka naman mabibitin sa takbo nito. So, yun muna ngayon. Pakisuporta na lang sa mga susunod nating videos. Pakisupport.